at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa nyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabi, sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sabay-sabay nga tayo, magsimula tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palagay ko mayroong mga ibang sekta ang nagtanong na sa inyo, kayong mga Katoliko, why do you make the sign of the cross? Wala naman sa Biblia yan No? Wala daw sa Biblia. Ang totoo yung sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nasa Bible. Ang wala lamang ay yung ating hand movement, yung ating hand gesture. So why do we make the sign of the cross? Number one, it is our public expression of our belief in one God with three divine persons, no? The Father, Son, and the Holy Spirit. Number two, we make the sign of the cross as our mark as Catholics. Wherever you go, any parts of the world, pag may nakita ka nagsa-sign of the cross, you can easily say, that person is a Catholic. It is our mark as Catholics, no? Yon. And number three, it is a very practical and very easy way to invoke God, the Father, Son, and the Holy Spirit. So it's a very simple prayer, no? Invoking God. Diba? Prayer naman is invoking God. And it is a very practical way to invoke God, no? We do it anywhere. Pag halimbawa nasa kalye ka, dumaan ka sa harap ng simbahan, you make the sign of the cross. Dumaan ka sa harap halimbawa ng sementeryo, you make the sign of the cross. Dumadalaw ka sa nakaburol, you make the sign of the cross. So yung ganon, no? It's a very practical and easy form or way to invoke God. Okay? So saan nga ba natin nakuha yung Trinity? Sabi nga nung iba, wala naman sa Bible yung salitang Trinity. Saan nyo kinuha yan? No? Alam niyo mga kapatid, ang tatlong persona ng Diyos ay hindi naman agad-agad nagpakilala, kundi unti-unting nagpakilala. Sabi nga ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, no, itong ating ebanghelyo ay galing sa huling hapunan. Sabi ni Jesus, alam niyo marami pa akong ituturo sa inyo, kaya lang hindi niyo pa kayang unawain. Pero pagdating ng Holy Spirit, mauunawaan niyo na ang lahat. Unti-unti. Alam ng Diyos na walang kakayanan ang taong makilala ang Diyos. Kaya ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang unti-unting nagpakilala ng kanyang sarili batay sa makakayanan ng tao. So unang nakilala ng tao ang Diyos sa kalikasan. Inisip nila, siguro may lumikha, no? Dati ang tingin nila, ang kabundukan, ang tahanan ng Diyos. Ganun ang kaisipan ng mga native people, no? At kaya nga ang Diyos ay nagpakilala sa kabundukan. Nagpakilala unang-una, no, kay Yahweh, bilang Yahweh, kay Moises sa kabundukan, no? Tinanong ni Moises ang nagsasalita dun sa burning bush, sino po kayo? At yun nga ang sabi ng tinig, I am. O ako si Yahweh. Ibig sabihin ay I am. Ako si Yahweh. Ha? So doon nagpakilala siya at
Siya ang nagsimula ng tipan sa bayang kanyang itinatag. No? At itinatag niya ito sa bayang Israel. At dumating ang panahon na ayon sa mga propeta na pinagpahayagan ng Diyos na isisilang ang anak ng Diyos at ito'y magkakatawang tao sa pamagitan ng isang dalaga. At pag nililingon natin ito, walang ibang tinutukoy na dalaga kundi si Maria. At ang kanyang anak na isinilang ay si Jesus. At itong si Jesus ang nagpakilala naman sa Diyos bilang Ama. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad na tumawag sa Diyos bilang Ama. At sabi pa nga ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. At ayon na rin sa itinakda ng Diyos, si Jesus ay maghahandog ng buhay sa krus, mamamatay, muling mabubuhay, at sa kanyang pag-akyat sa langit, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong aalis sa Jerusalem, ako'y aakyat sa Ama, at hihilingin ko sa Ama ang isugo sa inyong Espiritu Santo. At yun nga, noong linggo ng Pentecostes, natupad ang pangako ni Kristo, isinugo ang Espiritu Santo, at sa pagdating na Espiritu Santo, naging ganap ang dakilang pagliligtas. Isinilang ang simbahan. Isinilang ang simbahan. At doon lamang naunawaan ng mga alagad, ganun pala, ang Diyos pala ay may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi nga ba, bago umakyat sa langit si Jesus, anong kanyang tagubilin sa kanyang mga alagad, no? Humayo kayo hanggang sa dulo ng daigdig, gawin ninyong alagad ko ang lahat. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. O yun. Sasabihin nila, wala sa Bible ang Trinity. Yung word lang na Trinity ang wala. Pero yun ang tinutukoy ng Trinity, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Subalit, paano natin masasabing sila magkakapantay sa pagka-Diyos? No? Para maging magkakapantay sa Diyos, hindi sila dapat nilikha at naroon na dapat sila sa simula pa ng panahon. Okay, so balikan natin. Balikan natin ang kauna-unahan, wala pang langit at lupa. No? Nilikha ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng salita. Yung salitang yon ang nagkatawang tao at naging si Jesus. So si Jesus naroon na, siya yung salita. At nung lumikha ang Diyos ng tao, anong kanyang ginawa? Kumuha siya ng lupa, kanyang hiningahan. Yung hiningang yon, yun ang Holy Spirit. Kaya nga nung linggo na si Kristo'y muling nabuhay, nung siya'y nagpakita sa kanyang mga alagad, anong ginawa niya? Hiningahan niya ang kanyang mga alagad at sinabing, sumainyo ang banal na Espiritu. So yung hiningang yun ang Holy Spirit. So ando na sa simula pa ng panahon, hindi nilikha ang anak, hindi nilikha ang Holy Spirit. Naroon na sa simula pa ng panahon. No? Naroon na magkakapantay sa isang Diyos, hindi nilikha. No? Yun ang ating batayan, bakit tayo naniniwala sa tatlong persona ng iisang Diyos. Okay? So ngayon, kung tayo naniniwala sa tatlong persona ng iisang Diyos, so what? Ano naman ang implikasyon nito sa ating pananampalataya? Alam niyo mga kapatid, our faith should shape how we think, how we believe, how we relate with people. No? Dapat ganun eh. Our faith, what we believe in, should shape us as a person, as a human being. So what is the first lesson from believing in God with three persons? Number one, we realize that we believe in a God of communion. This God is a communion of three.
This God is a communion of love. No? It's a communion of love. Sa pagnilayan natin yung salitang communion, that's the very reason why Jesus established His church. No? Nung dumating ang Holy Spirit, isinilang ang simbahan, sapagkat yan ang magiging bunga ng pagdating ng Espiritu Santo. Ang lahat ay nagkakaisa. No? Nagiging community. Ibig sabihin ng community ay one with, no? To be one with. No? Ang pagiging kaisa. At pag sumasa atin ang Espiritu Santo, yan ang nagiging bunga tayo nagkakaisa. Gaya ng dumating ang Holy Spirit, ang mga tao ay natitipon sa Jerusalem, iba't ibang mga wika, subalit dahil sa Holy Spirit nagkaunawaan sila. At ang mga alagad, kanya-kanyang agenda, but the Holy Spirit made them one. Kaya nga po mga kapatid, sa araw na ito pinagdiriwang natin ang BEC, Basic Ecclesial Community, munting sambayan ng Kristiyano. At yan ang nais ng simbahang ibalikan kung paano ang unang mga Kristiyano ay mga munting sambayan ng Kristiyano. Kinakailangan natin ito so that nobody will be alienated. Kasi sa atin ngayon, as Catholic Church, Universal, ang dami-dami natin in terms of number, hindi naman tayo magkakakilala, di ba? Kilala niyo ba yung mga katabi niyo? Hindi naman. Maliban yung kapamilya niyo. Pero yung other people beside you, hindi niyo makilala. So how can we be a community? In a community, people know each other. Di ba? People know each other. You cannot call a community unless there is relationship. Kaya in a community, we build relationship. And we can do that in the neighborhood. No, that is what we are doing. We build communities, we build relationship in a neighborhood setting. Diba sabi nga ni Lord, love thy neighbor. Napakaling challenge ito kasi alam ko marami sa inyo ay magkakapitbahay pero nagbabangayan, no? Nagsisiraan. So napakalaking challenge to be a community of love. Second lesson in our faith in the Blessed Trinity is there can be unity in the midst of diversity. Magkakaiba ang pagkilos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. May pag-iral sa iba't ibang panahon. Magkakaiba sila ng role. God the Father was the Creator, God the Son was the Redeemer, and the Holy Spirit is the Sanctifier. So magkakaiba ang role nila. Creator, Redeemer, Sanctifier. Lumikha, tagapagligtas, nagpapabanal, magkakaiba. Magkaibang gawain, magkakaibang pagkilos sa panahon, subalit iisang Diyos pa rin. Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga tao, tayo nilikha ng Diyos na magkakaiba. Magkakaiba ang lengguwahe, magkakaiba ang kaisipan, magkakaiba ang kakayanan, talino, lahat. At madalas, nakikita natin na ating pagkakaiba na dahilan para hindi tayo magkasundo. No? Some people are so regionalistic. Mga Bisaya, mga Ilocano, hindi ako pwedeng makiisa dyan. Ibang salita nila. So nakikita natin na ating pagkakaiba na dahilan para hindi magkaisa. Subalit ang ating banal na santatlo ang nagtuturo sa atin, there can be unity even in the midst of diversity. No? How can that be possible? No? Unang-una, we need to recognize that we are different from each other. And that is not a problem. Ginawa talaga ng Diyos na magkakaiba. For example, sa atin tayo ngayon, ako'y pari. Meron akong magagawa na hindi nyo kayang gawin, gaya na magmisa. Kaya nga kailangan nyo ako. Pero hindi naman ako pwede magmisa mag-isa. Kinakailangan may nagpapahig ng salita, gaya ng mga lektor, may naghahanda ng misa, gaya ng mga MBG, may tutulong sa aking mga lay minister sa pagsusubo ng komunyon, may kakantang choir para masaya, maganda. May kanya-kanya tayong role, magkakaiba tayo, pero together, we make each other complete. That's the beauty of our being different from each other. Because I'm different, I need you. Because you are different, because I'm different from you, you need me also. Together, we need each other. That's the beauty of being different from each other. So we should see our being different from each other in terms of complementarity. Dapat ganun ang tingin natin.
No? I'm different, you're different, you're different, but together, we make each other complete. That's the beauty. Isa pang halimbawa dyan, yung orchestra, diba? Iba't ibang mga instrumento yan. May kanya-kanyang galing yan. Hindi niya pwedeng, yung gitara ang pinakamaganda, yung piano ang pinakamaganda. Pare-pareho ng maganda yan, pag samahin na lang natin, hindi mas maganda. That's the beauty of community, my dear brothers and sisters. That is what the Blessed Trinity is teaching us. There can be unity in the midst of diversity. And that is the beauty of our celebration today. We celebrate the feast of the Trinity. And hopefully, we will be inspired by the Blessed Trinity so that we can build our community of love in our neighborhood today. Tumayo tayo.